At so yun mga boss, so for today's video nga natin, so napakaulan. Dahil nga may bagyo tayo ngayon, no? Hindi na yun yung site natin, bibisitahin natin. So para makita natin yung ating mga ginawa. At so yun mga boss, so for today's video nga natin, ayan, i-update natin yung ating ginawa dito sa Cavite project natin, no? So although kahit maulan, ayan, kita nyo tuloy pa rin yung gawa namin na talaga namang kahit binabagyo, dire-diretso pa rin yung gawa. So ipapakita natin yung mga nagawa natin from Monday hanggang ngayon. At so ito na nga mga bossing, so bali ang ginawa natin dito, ito pinatakpan ko muna yung konting portion ng open canal. Kasi magbabagsak kami dito ng materyales. Ito, yan, pinapatag na rin natin itong front nung bakod, no? So para yung materyales na darating dito na natin ilalagay once na maklear na to. And then nakita nyo yung ating fence, okay na, no? May mga sintada na, poste at kutuin na lang. So bali ito, hindi naman sa pinakabahay. So nakikita ninyo, no, may mga forma na tayo. So ongoing na kasi yung ating SOG, yung preparation natin para sa ating SOG or yung ating slab on grade. So nakita nyo meron tayong backfill. Ayan, kasi syempre yung ating bahay kasi is elevated. Ayan, from kalsada makikita ninyo mas mataas itong ating flooring ng bahay. So mas maganda kung mataas yan once na magkaroon man dito ng mga road widening, magtaas ng kalsada, hindi pa rin naabutin ng tubig or hindi maiiwan itong bahay. So tsaka sa baha, no? Importante yung baha. So actually hindi naman bahayin dito. And then nakita nyo, so natapos na nga natin lahat ng strap beam. And then nakapagkasa na nga kami ng mga siding. Yan, levelado na yung mga siding niyan sa labas para dun sa level ng ating flooring. At dyan, nagtatayo na nga rin tayo or nakapagtayo na nga rin ako, kami, ng ilang I-beam na mga columns natin. Ayan. So kasi wala pa yung welder natin, so ako na lang muna yung nagwe-welding. Kahit hindi ako magaling mga boss ha. Pagdating sa welding works, hindi ako magaling dyan. Marunong lang ako mag-welding. So kung pagalingan sa welding, wala tayo dyan. Di tayo papasok sa top 100. Ayan, so kita nyo, may mga nakatayo na ditong ilang columns na I-beam. So ito, kita nyo, tuwid na tuwid yan mga bossing ngayon, no? Pag sinilip nyo, naka-align talaga yan na maganda kasi tinansiyan natin yan. So yung ating mga I-beam na yan, yan nakikita ninyo, yun nakapatong yan sa ating base plate. Ayun, no? May mga base plate yan. Ayan, so nakikita nyo, ang dami na. So bali ang kulang na lang natin dito is 4 na piraso dito sa bahay na hindi na itatayo. And then yung ating sanitary, ayun, sanitary pipe natin para dun sa ating water closet, sa ating comfort room, floor drain, lavatory is okay na para dun sa mga CR. And then yung pagdating naman sa clean water natin or yung ating water line, yung mga PPR pipe natin, dito natin pagagapangin yan sa flooring. At saka yung ating mga electrical conduit, pagdating dun sa ating mga outlet, isasabay na natin dito sa ating SOG. Ayan, so bali ito, pati yan na pinatatambakan ko. So kita nyo, pantay na siya, no? Pero pinatatamper ko siya. Ang tamper natin dito, pag ganito mga tambak, is layer by layer lang mga bossing, no? Huwag nyo pupursahin na pupunuin, tsaka nyo tatamperin. Hindi, layer by layer. Para nakokompact ng mabuti or ng maganda yung ating mga tinambak, yung ating backfill. Kasi once na pinuwersa natin yan, na tambakan, pinuno, tapos tatamperin natin, wala naman pati tayong compactor pa na nabibili, no? So yun ang gusto kong i-provide mga bossing, yung compactor. So noong nakaraan may binibili ako, naunahan naman ako, no? So pero magpo-produce or magpo-provide tayo ng brand new kasi nga kailangan natin yan dito sa trabaho natin. So gaya ng mga sabi ko, yung mga gamit na kulang para sa atin o yung mga kulang pa sa atin is unti-unti nating ipo-provide. So hindi naman kasi syempre, hindi rin mabilis. Hindi rin basta-basta mag-provide ng mga gamit, power tools, especially yung mga compactor kasi mahal na yan eh. Almost sa 30 plus pataas. Ayan. And then yan, kita nyo, no? Konti na lang halos yung backfill natin. Bali ang gagawin namin dito, ito munang 3 span na to. Dito sa may parte ng master bedroom, and then parte ng kitchen, and then itong salas. Ayan. Yung ano dito natin na unang
bubuhusan. Ipiprepare muna natin yan, kukumpak ng mabuti, tatambakan yung mga kulang, and then lalasunin natin yan. Pagkalaso natin yan, tsaka natin siya lalatagan ng ating polyethylene plastic. Ayan. So abangan nyo mga boss yung ating installation ng ating polyethylene. Malaking tulong yun, no? So sa mga beginners, so para malaman nyo rin kung saan nga ba ginagamit yun. Ayan mga bossing. Ayan yung ating kaganapan dito sa ating Cavite project. So kita nyo, kahit maulan, no? Actually, magpa-5 na. Maambon pa rin. So, 1 o'clock na nga kami nag-start ng trabaho kanina kasi nga sobrang maulan dito sa Cavite. Kita nyo naman, no? Putik. Ayan, sobrang putik. So, mas naging pero pabor sa atin, mga boss, no? Kasi yung ating backfill, mas maganda yan kung nababasa. Kasi bukod sa na-compact natin, pag nabasa yan, mas masisiksik pa siya. Ayan, pero wag naman yung sobrang basa. Ano? So wag yung sobra-sobra sa tubig. Kasi yung lupa natin gumagano na, sumasayaw. Ayan. So kaya kita nyo, yapakan portion muna yan. Kasi nga, sobrang putik, hindi pwede magsapatos. Dahil yung sapatos mo, magiging dugyot. Ayan. So actually, yung mga tao naman natin, tinatanong ko naman sila kung kaya pa ba nila. Or okay lang ba sa kanila yung ganyang umuulan-ulan. Kasi gusto ko rin na may masahod sila pagdating ng Sabado. At syempre, iniingatan din naman natin yung kalusugan nila. Pag sabi kong hindi na nila kaya, magpahinga na. Ayoko rin naman sila na magkakasakit. Ayan, so bali itong front nga pala yan, no? Napatag na rin natin. Ito, nabawasan na rin natin ng lupa. Then ito naman, yun, naiwan yung sa bodega natin. Ito, once na makapagbubong tayo dito, sa sa kabilang portion, pwede nating tibagin to bodega na to kasi meron pa tayo ditong roof deck sa part na to, no? O para magawa na rin natin 'yon. And then para ito ma-clear na natin, tsaka yung lupa na kulang kasi yung kulang pa. So ito. 'Yan ang ilalagay natin doon, at tsaka yung mahuhukay galing sa Poso Negro. 'Yun yung magiging pangdagdag natin kasi yung mga gilid na 'yan, no? Yung malalim pa 'yan, mga boss, oh. Yung ating setback. Ayan. Importante pati, kita nyo mga boss, ha? Yung ginawa namin na bahay, kita nyo may setback. Hindi siya nakasagad sa ating mga perimeter wall. Okay? So napaka-importante kasi ng setback. Tsaka isa pa, nire-required na rin yan sa munisipyo. Pag nagpagawa kayo ng floor plan nyo at wala kayong setback, ipauulit sa inyo yung drawing. Papalagyan kayo ng setback. Pauulit yan. So kaya mas importante, pag magpapagawa kayo ng design ng bahay, mga blueprint ninyo, bago kayo magpagawa ng blueprint sa A3 nyo, yan, magpalagay na kayo ng mga setback. Hanggang doon sa likod may setback din yan. And then ventilation, ito nga pala, ito mga boss, makikita nyo pag nagawa natin yung roof nito, magkakaroon yan ng ventilation. Kaya kita nyo, yun, no? Meron tayong floor drain kasi ito, di ba, master bedroom. So yung part na yun, may tubo PVC na detress, yun yung para sa downspout at saka yung magiging floor drain natin dun sa porch. Kasi nga may open area dyan. So pag umulan, magkakaroon ng tubig dun sa part na yun. So kaya kailangan natin maglagay ng floor drain dun sa may parte na yun yan. Tsaka yun i-require din. Kaya nagkaroon ng opening yan. Ventilation yan. So nire-require na rin yan sa munisipyo. So hindi rin na ina-approve ng mga engineer natin sa munisipyo kapag walang ventilation yung ating bahay. Ayan. So ayan mga bossing, yung ating update dito sa ating Cavite project. At yan, bukas, so hopefully, sana huwag umulan para matapos na natin ikasa yung mga natitirang columns natin, no, na I-beam. So ito, ayan, mga naka-spot pa lang yan, hindi ko pa yan hindi pa yan totally naka full wheel, in-spot ko pa lang. So bukas, ayan, itidiretso natin yung ating pag-full wheel niyan. Ayan, dahil nga wala pa yung welder natin, so tayo na lang muna. Abangan nyo nga rin pala mga boss, no? So yung wall na gagamitin nga pala natin dito sa mismong bahay is hindi na CHB. So ang gagamitin natin is SRC panel, yung mga EPS panel natin. So yun na made out of styrofoam, special styrofoam, high quality styrofoam, hindi siya basta styrofoam, at saka meron siyang steel matting. So abangan nyo rin yung installation ng ating SRC. So magagawa tayo ng tutorial video mula sa pag-aabang ng mga dowels natin hanggang sa pag-install ng ating mga panel at kung ano-ano pa. So mga boss,